Kamusta Libra? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang tema para sa reading natin ngayon. Hahayaan ko lang yung mga cards kung ano yung ipapakita. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Itong The Magician ang nagsasabi na mas nagfo-focus ka sa goal mo sa buhay. May mga Libra na nag-aaral para magkaroon ng improvement ang buhay. Ano man ang edad mo. Connected kasi yung gusto mong matutunan sa career o kaya negosyo na gusto mong mapagpatuloy. Dahil sa iba't ibang nangyayari sa buhay mo, mas nauunawaan mo na kung ano yung gusto mong mangyari. Merong milagrong mangyayari or pagbabago sa buhay mo. Pero bago mo makamit yung tagumpay na hinahangad mo, meron ka munang kailangan mapagdaanan or matutunan. Meron kasing gift or talent na ibinigay sa'yo si God na kailangan mo munang madiskubre sa sarili mo. Walang too late sa buhay mo kasi nasa timing ang lahat. Kahit na hindi mo ito agad mapansin. Alamin naman natin kung ano ang angel number mo. Five. The universe is saying to you today, it's time to get excited again. I'm going to surprise you. Unexpected blessings are coming your way. Let go of the stress and trust me. I'm going to rock your world. Pareho lang yung sinabi, di ba? 991. Believe that the path you are walking is filled with divine light and focus on your soul's mission. Kaya nagtutugma kasi yung guide mo na yan ang nagtuturo sa akin kung ano yung dapat kunin at saka yung dapat mong malaman. Gamit naman ng tarot cards, alamin natin kung ano pa yung ibang detalye. At saka napansin ko lang guys sa card na Magician, may mga Libra na hindi ka masyadong makatulog. Kasi sa kakaisip mo sa problems mo. Sa pagtulog, ipahinga mo yung isip mo. At saka, yung panalangin na nakikipag-usap ka kay God. Na patulogin ka, na maging maayos yung pagtulog mo. Mag-sign of the cross ka, at saka dasalin mo yung Our Father. Kahit Tagalog or kung ano yung alam mong dasal. Importante kasi yung tulog para mapag-iisipan mo maigi yung mga solution sa problem mo sa work, sa negosyo, at saka personal mong buhay. Babasahin ko sa inyo yung meaning ng card na ito. Forgiveness. Pinapahiwatig ng card na ito na huwag mo nang isipin na biktima ka ng ganito, ng ganyan. Mas piliin mo yung magkaroon ka ng peace of mind. Mahirap mag-forgive at saka mag-forget. Pero kung makakabuti naman ito sa physical at mental mo, yun yung mas piliin mo. Ayan yung kasunod pa, happiness. Kaya itong card na ito yung ipinakita. Kasi ito yung deserve mo. Yung kaligayahan ay para sa iyo.
Magkakaroon ng solusyon yung akala mong imposible, makakapagsimula ka ulit. At may good news na darating. At saka harapin mo yung buhay mo ng payapa yung pakiramdam. Nakaano ka na 2 cards ka na para sa good news at saka milagrong mangyayari sa buhay mo. May mga golden opportunities. Kaya mas piliin mo yung masaya na feeling. Gamit naman ng tarot cards, alamin pa natin yung ibang detalye. The Fool, Knight of Pentacles, at 5 of Cups. Dito sa mga cards mo, pinapakita na lahat ng effort mo ginawa mo na sa situation, pero nauwi pa rin sa kalungkutan yung naging ending. Pero maganda yung ipinakita mo na hindi mo talaga gustong masira kung ano man yung relasyon na nabuo sa kaibigan, sa family o kaya sa relasyon. Nakatatlong cards ka na sa mga milagrong mangyayari sa buhay mo. Maiisip mo na bakit ito yung ibinibigay na milagro sa'yo. Hindi ka naman nagiging masaya sa outcome kasi yun yung pinapakita ng cards mo. Pero inaalis kung ano yung magiging sagabal sa tatahakin mong landas. May posibilidad na wala ka ng connection dun sa person, pero dinaramdam mo pa rin yung mga nangyari. Naka-2 cards ka na sa pagiging matatag, pero may mga panahon talaga na inaatake ka ng kalungkutan. Sa career o negosyo, maganda yung nagiging takbo. Ang ilan sa inyo may bago kang career, ang iba naman ay nagpapatuloy yung trabaho o kaya negosyo. Yun nga lang, merong person na hindi ka tinutulungan o kaya mag-quit siya sa trabaho. At yung obligasyon niya ay mapupunta sa iyo. Yun yung nagpapastress sa'yo or ikinakalungkot mo. May mga blessings, bagong opportunity sa career, sa negosyo, pero masyado kang nagiging busy. Kapaguran yung nagiging sanhi kahit na maganda yung maging kita mo or career. Sa mga nasa relationship, pinapakita ng person mo na okay yung relasyon nyo, meron kayong oras sa isa't isa, happy, pero ang totoo pala, nagpapanggap lang siya. At may mga panahon na iisip mo din na baka kasalanan mo rin or meron kang nagawa. Kaya hindi naging maganda yung daloy ng relasyon or nagkahiwalay. Para sa ilang single, hindi mo sineseryoso yung mga dumadating na potential person. Kaya nung napunta na sa iba, yung potential person, saka mo na-realize na itong person na to ay okay pala. Malalagpasan mo yung kalungkutan na ito, pero hindi mo makakalimutan yung person dahil siya talaga yung mahal mo. Guys, kayo na lang magbaliktad ng sitwasyon na baka yung person mo pala yung natutukoy ko. The Star, 10 of Wands, at the World. Alam mo sa bawat cards mo at saka sa The Magician na tema na card natin, merong travel. Pwedeng nasa ibang bansa ka na or nasa malayong lugar ka. Or base sa mga cards mo, hindi lang sa bansa natin swerte ka. Meron ka ring magandang kapalaran sa ibang bansa. At saka, naka-2 cards ka na kung ano man yung paghihirap mo sa pisikal at saka sa emosyonal, matatapos na ito. At saka, magkakaroon ka ng goal or success sa buhay na pangmatagalan.
Sa financial, katulad ng tema na card natin na The Magician, pinapakita pa rin dito yung mga golden opportunities at saka milagro. Kailangan mong i-manage kung saan nakalaan yung financial na meron ka. Sa investment, sa savings, sa career, negosyo, at saka financial, magiging secure yung buhay mo. Para sa mga single, ang advice ng mga cards, huwag kang madismaya kung wala pang dumarating na potential person. Kasi darating yung panahon na kung kailan hindi ka na naghahanap, marami kang magiging option. Meron ka ring appeal or charm sa ibang lugar or ibang bansa, hindi lang sa bansa natin. Para sa ilan na nasa relationship, yung relasyon nyo ng person mo, magkakaayos kayo. Pwedeng magsama ulit o kaya tuluyan na magkahiwalay. Kasi merong person na hindi mo maasahan. Yung person mo kaya ang ilan sa inyo nagpunta ka ng ibang bansa. Ang ilan sa inyo tinatanggap mo yung person mo, ano man yung weakness niya. Kasi meron kayong anak. Yun yung mas importante sa'yo kaysa sa feelings mo. The Hierophant, Eight of Pentacles, at the Lovers in reverse. Sa tema na card, hanggang dito, pinapakita na swerte ka sa career. Kasi determinado ka, inspired, at saka kung ano yung sinisimulan mo, talagang tinatapos mo ng pulido. At ipinapakita sa cards na dahil sa maganda ngayong balik ng career, ng negosyo, ng financial sa iyo, dito ka na lang talaga nakakapag-focus. Hindi mo na nabibigyan ng pansin yung connection mo sa love, sa family, sa friends, sa sarili, or sa person. At ito yung panahon na kailangan mong suriin kung bakit hindi na ibibigay sa'yo yung mga bagay na matagal mo nang gustong makamit. Importante yung love, yung mga bagay na gusto mo. Pero sa sitwasyon na ito, mas importante yung balanse para natatapos kung ano yung mga hidwaan or hinanakit sa isip or sa puso. Sa kalusugan, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na matulog ng sapat, kumain ng sapat, at saka mag-vitamins. Kasi humihina yung resistensya mo. At saka wag din pilitin yung sarili lalo na kung wala sa kondisyon yung katawan mo. Pagpahingahin. Para sa ilang single, kailangan mo nang mag-move forward. 'Di ba sinabi na rin sa ibang cards, naka-3 cards ka na. Kaya ito sinasabi sa iyo para hindi na maulit kung ano yung nangyari sa nakaraan. Single ka man or nasa relationship, hindi sasapat yung physical contact para magtagal yung connection or yung relationship. Kailangan yung love nyo talaga or gusto nyo yung isa't isa at yung iba pang mga ingredient ng love para magtagal ang relasyon or connection. Ito naman yung final card. Six of Pentacles. Ang ibig sabihin nito guys ay kung ano man yung mga paghihirap na nararanasan mo, meron pa rin tutulong sa iyo kung meron kang problema sa financial or emosyonal. Hindi mo kailangan harapin yung sitwasyon ng mag-isa. Pwedeng sa family mo or sa person mo mismo sabihin kung ano yung tulong na kailangan mo. Para mabawasan kung ano yung gumugulo sa isip mo at saka
magkaroon ng kasagutan yung mga problems na kinakaharap. At saka kung feeling mo na may mas magandang pagkakataon ka sa ibang lugar or ibang bansa, i-take mo yung chance. Pakinggan mo yung kutob mo. I-add ko lang para sa mga nasa relationship na ang ilan sa inyo nakatatlong cards ka na hindi kayo pareho ng plano ng person mo. Alamin nyo pareho yung problema nyo sa relasyon or sa isa't isa para malaman mo kung ano yung pwedeng maging solusyon para makasurvive ang relationship nyo. Meron kasing ilan na hindi naman agad nag-give up sa relationship. Ito naman yung ilan sa zodiac sign sa reading na ito. Aries, Virgo, Capricorn, Libra, Leo, Sagittarius, at Aquarius. Ito naman yung ilan sa letra na posibleng andito yung letra ng pangalan mo or letra ng pangalan ng person mo. O, J, N, at S.